Isinailalim sa yellow alert ang Luzon ngayong araw na ito kasi po nanatiling manipis ang reserbang kuryente sa tinatawag na Luzon grid. Ayon sa Manila Electric Company Meralco, naiwasan lang ang brownout ngayong araw na ito kasi mababa lang ang demando pangangailangan sa kuryente. Bunsod dyan ang mga pagulan. Nakatutok si Julius Segovia. Gumagana na ang ilan sa mga plantang pumali at sumailalim sa maintenance shutdown nitong weekend. Pero manipis pa rin ang reserbang kuryente sa Luzon. Nasa yellow alert pa rin ang Luzon Grid ngayong araw. Nitong Sabado, umabot sa kalahating milyong Meralco customers ang naapektuhan ng 2 hanggang 3 oras rotating brownout. Ang pinakamahabang power interruption sa Luzon ngayong taon. In Mayo, we had 4 hours of red alert. And then in June, we also had 4 hours of red alert. But in July, we had a red alert starting from around 10:27 in the morning on Saturday until about 9:20 in the evening. Sabi ng Meralco, posibleng hindi nagkaaberya sa supply ng kuryente ngayong araw dahil sa pabugso-bugsong ulan. Kapag ganyan ang sitwasyon, kahit pa paano nakakatulong maibsan yung pagtaas sa demand ng kuryente. Tinuligsan ng Labor Group na Trade Union Congress of the Philippines o TUCP ang naranasang brownout sa Metro Manila at ilang kalapit probinsya noong Sabado. Kailangan na raw manghimasok ng gobyerno para masolusyonan ang problema sa supply ng kuryente. Ipinanukala ng TUCP kay Energy Secretary Jericho Petilla, irekomenda na kay Pangulong Noynoy Aquino na magdeklara ng State of National Emergency on Power. Bukas si Secretary Petilla sa panukala, pinag-aaralan na raw ito ng ahensya lalo't aminado silang kulang talaga ang plantang pumapasok sa grid. Pero hindi raw ang pagdedeklara ng State of National Emergency ang ura-uradang solusyon sa problema, lalo't isang araw lang nakaranas ng brownout ang Metro Manila. Kailangan din ito ng basbas ng Kongreso. Julius Segovia, Nakatutok, 24 Oras.